Bago po natin mapakinggan ang mensaheng ipapahayag sa atin sa pamamagitan po ni Pastor George, ay atin po munang basahin ang Numbers chapter 19. At atin pong babasahin ang buong kabanata. Verse 1, ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron na sinasabi, ito ang tuntunin ng kautusan na iniutos ng Panginoon. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, na sila'y magdala sa iyo ng isang mapulang, dumalagang baka, na walang kapintasan, walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamatok. Ibibigay ninyo ito sa paring si Eleazar at sa kanyang ilalabas sa kampo at papatayin sa kanyang harapan. Ang paring si Eleazar ay kukuha ng dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri at 7 ulit na magwiwisik ng dugo sa dakong harap ng toldang tipanan. At susunugin sa paningin niya ang dumalagang baka, ang balat nito at ang laman, ang dugo at ang dumi nito ay susunugin. Ang pari ay kukuha ng kahoy na sedro at ng isopo at ng pulang tela at ihagis sa gitna ng pinagsusunugan sa dumalagang baka. Pagkatapos, lalabhan ng pari ang kanyang mga damit at kanyang paliliguan ang kanyang katawan sa tubig. At pagkatapos ay papasok siya sa kampo at ang pari ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sumunog sa baka ay maglalaban ng kanyang damit sa tubig at kanyang hugasan ng kanyang katawan sa tubig at magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. At titipunin ng isang taong malinis ang mga abo ng dumalagang baka at ilalagay sa labas ng kampo sa isang dakong malinis at iingatan para sa kapulungan ng mga anak ni Israel bilang tubig para sa karumihan para sa pag-alis ng kasalanan. Ang pumulot ng mga abo ng dumalagang baka ay maglalaban ng kanyang mga suot at magiging marumi hanggang gabi sa mga anak ni Israel at sa dayuhan na nakikipamayan sa kanila ay magiging isang tuntunin magpakailanman. Ang humawak sa bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Siya ay maglilinis sa pamamagitan ng tubig na iyon sa 3 araw at sa 7 araw ay magiging malinis. Ngunit kung siya hindi maglinis sa 3 araw, hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. Sino mang humipo ng patay, na bangkay ng namatay at hindi maglilinis, ay dinudungisan ang tabernakulo ng Panginoon. At ang taong iyon ay ititiwalag sa Israel, sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi ibinuhos sa kanya, siya ay magiging marumi, ang kanyang karumihan ay nasa kanya pa. Ito ang batas kapag ang isang tao ay namatay sa isang tolda. Lahat ng pumapasok sa tolda at sa lahat ng nasa tolda ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Bawat sisidlang bukas na walang takip na nakatali roon ay marumi sa loob. Sino mang nasa parang na humawak sa pinatay ng tabak o sa bangkay o sa buto ng tao o sa libingan ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Para sa taong marumi ay kukuha sila ng mga abo na sinunog na handog pangkasalanan at kukuha ng tubig na umaagos at ilalagay sa isang sisidlan. Pagkatapos, ang malinis na tao ay kukuha ng isang isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tolda, sa lahat ng kasangkapan, sa mga taong naroon, sa humawak ng buto o ng bangkay ng patay o ng libingan. Wiwisika ng taong malinis ang taong marumi sa 3 at 7 araw, kaya't kanyang lilinisin siya sa 7 araw. Siya ay maglalaba ng kanyang mga kasuotan, maliligo sa tubig at magiging malinis sa paglubog ng araw. Ngunit ang taong marumi ay hindi maglilinis ay ititiwalag mula sa gitna ng kapulungan sapagkat kanyang dinungisan ang santuwaryo ng Panginoon. Yamang ang tubig para sa karumihan ay hindi ibinuhos sa kanya, siya ay marumi. Ito'y magiging isang tuntunin magpakailanman sa kanila at ang nagwiwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaba ng kanyang mga suot. At yaong humawak ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. Last verse 22 po. Anumang hawakan ng taong marumi ay magiging marumi at ang taong humawak niyon ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ito po ang salita ng Panginoon. Tawagin po natin si Pastor George.
Magbabalik tayo mga kapatid sa ating pag-aaral dito sa aklat ng mga bilang o Book of Numbers, at ito'y pinamagatan natin ang series natin, God in the Wilderness. At kung mapapansin niyo, medyo humahaba na ang ating seryeng ito. This is sermon number 25. Sa kalooban ng Panginoon ay matapos natin itong aklat na ito, no? Na medyo mahirap ding aralin. At kung titingnan natin, at kinakailangan talagang makita natin ang mga mahahalagang leksyon mula sa mga kapitulo at mga talata na nakasaad sa aklat na ito, at makita natin ang connection nito sa buhay natin hanggang ngayon. Now, paano natin o paano ninyo pinananatiling malinis ang inyong mga bahay? Palagay ko, iba-iba ang paraan ng bawat isa kung paano niya mapanatiling malinis ang kanyang bahay. Merong iba, ang kanilang paraan o batas sa bahay, walang magpapasok ng mga tsinelas o ng mga sapatos, no? Sa loob ng bahay, iniiwan yon sa labas, no, ng kanilang mga pintuan. Sana meron kayong gate, kasi baka kung wala, baka mawala na rin yung mga sapatos na yan at manakaw. Pero yung iba, ganun ang ginagawa. Yung iba naman, ay pinanatili nilang laging nakasarado ang kanilang mga pintuan, ang bintana, para hindi makapasok ang mga alikabok. Yung iba, ang ginagawa nila, they make sure that there are no food leftovers in the kitchen para hindi maka-attract ng mga ipis at ng mga daga, at mapanatiling malinis ang kanilang mga kusina at ang kanilang bahay. Siguro, iba nga talaga ang paraan. Iba naman ginagawa, pinakikintab nila yung sahig. Kasi pagka makita mo sa sahig, di ba? Parang malinis, no? Yung bahay. Nilalagay yung mga marurumi sa tamang lagayan at yung mga labahin at para talagang maayos, ano? Pero alam natin na ano man ang pamamaraan natin para linisin at mapanatiling malinis ang ating mga bahay, hindi natin magagawa ito perfectly. At hindi natin magagawa ito sa isang paraan na sabi natin talagang malinis na yan. Kasi ang paglilinis ay isang constant challenge sa marami sa atin. Huwag nating kalimutan na may mga dumi na hindi nakikita. Lalo na kung ang suot mo, di ba, ay dark, no? Hindi mo alam. Yung iba nga, mga sambuan niya ng suot yung kanyang pantalon, dark naman, hindi naman halata. So, hindi nakikita. Pero mayroon dumi yun. May mga dumi yun. So, invisible minsan yan. Pero alam nyo, kaya ako nabanggit yan, kasi minsan ganyan din ang ginagawa natin sa larangang espiritual. May mga tao at mga iba, mga professing Christian din, gusto nilang mapanatiling malinis ang kanilang buhay espiritual. At ang mga pamamaraan nila ay na para magawa yon, na malinis sila sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao, ay pinipilit nilang umiwas sa mga potensyal na mga sources ng impurity. Halimbawa, maaring hindi sila nakikipagsalamuha sa mga di mananampalataya, o maaring hindi sila nakikinig ng mga secular music, o maaari na hindi sila nanonood ng TV o ng mga movies. May mga alam akong ganyan, talagang walang TV, walang movie, walang movies, kasi daw that's a secular thing and that's something that will pollute the mind. So, yung iba ganun ang ginagawa. Yung iba naman, they try to immerse themselves in church activities like fellowship, attempting to separate themselves completely from anything that could be a source of impurity. Now, hindi ko sinasabing walang value ang lahat ng yan. Maaaring may value yan. However, none of those approaches align with the Bible's teaching on the so-called pervasive nature of spiritual dirt in our lives. Kasi sabi ng Bible, ang spiritual na karumihan ay hindi lang nanggagaling sa labas. Ang spiritual na karumihan ay nanggagaling sa loob, sa puso ng isang tao. Kaya nga 'di ba sabi ng banal na kasulatan, hindi daw ang nagpaparumi sa tao, hindi daw yung kinakain niya, yung pinapasok niya sa kanyang bibig.
Kasi nilalabas din rin naman niya yun eh. Kundi yung lumalabas sa kanyang bibig sapagkat galing daw yun sa puso ng isang tao. So, dapat maging malinaw din yan sa atin na ang talagang problema natin ay ang puso. Kasi pwede kang mag-isolate ng sarili mo, tumira ka sa mga lugar na hindi matao, o kung gusto mo, tumira ka mismo sa disyerto. Pero, mapapansin mo, dala-dala mo pa rin ang dumi. Sapagkat dala-dala mo pa rin ang puso mo hanggang sa lugar na yan. No? Yung pervasiveness ng spiritual dirt ay hindi maitatago ng individual kahit na siya ay lumalayo sa karamihan ng mga tao. At kapag ang attitude natin, the way to be pure is to be away with the world, magiging tulad tayo ng mga Pariseyo. Ano ba sabi ng Panginoong Kristo sa mga Pariseyo? Sila daw ay tulad sa mga nicho na mapuputi sa labas pero bulok sa loob. At ang paalala sa atin ni Santiago, basahin natin, James chapter 1, verse 14 to 15. Itong sabi, "But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death." So, mapapansin natin, anong sinasabi rito? Tayo daw ay natutokso, saan? Sa pamamagitan ng ating sariling pagnanasa. By our own desire. Ibig sabihin nun, internal yun. Hindi external yun. Diba? Hindi external yung mga bagay na yun. Kung may mga external thing, yun yung triggering factors. Pero ang totoo, yung tao daw ay natutokso dahil sa kanyang personal desire. Internal problem talaga. So, kung titingnan natin, ang dapat lilinisin natin, yung puso natin, yung panloob natin. At kung yan ang gagawin natin, hindi natin kayang gawin yan on our own. Kailangan natin lagi ang Panginoon dyan. This is not something that we can do for ourselves. It is something that the Lord needs to do for us. Now, yung concept ng spiritual dirt, yung pagiging marumi, spiritual, at ang pangangailangan ng isang regular na paglilinis, ang siyang prinsipyo na itinuturo sa atin sa Kabanata 11 ng Aklat ng Mga Bilang. Papapansin nyo na mayroong ritual na binabanggit dito. Mga ritual na sistema, no? Hindi ito para ang isang tao ay magkamit o mag-earn ng tinatawag na righteousness before the Lord. No? It is not to earn righteousness before God. Rather, itong mga sistemang ritual na ito na binabanggit dito, it helped them to understand yung nature ng mundo na meron sila noon at kung ano ang relationship na gusto ng Panginoon na mapanatili niya sa kanila. So, as I said, mahalaga na makita natin kung ano yung punto nitong Numbers 19. Kasi yung impurity, yung karumihan, ay pwedeng makuha yan sa iba't ibang paraan sa bayan ng Israel. Pero dito sa chapter na ito, mapapansin nyo, magpo-focus sila sa karumihan na nakukuha sa pamamagitan ng mga patay. Paghipo sa mga patay na katawan, patay na katawan ng hayop, o maging pagpasok sa loob ng bahay na mayroong patay. Ang isang tao ay narurumihan na. Magiging marumi na siya ceremonially pagka nangyari yon. At kinakailangan na mayroong paraan para luminis siya uli ceremonially na ang Diyos din mismo ang magpo-provide. Ito ay sa pamamagitan ng pagdadalisay sa dugo ng isang hayop na kung tawagin ay ang tawag dito sa Tagalog, dumalagang baka eh. Pero sa English yan ay red heifer. Ibig sabihin, pulang baka. No? So, yun ang pag-aaralan natin ngayon. At
ang mensahe na gusto kong bigyan ng pansin at diin sa bawat isa sa atin, sapagkat itong pangyayaring ito, itong ritual na ito, na gagawin ng mga Israelita sa tuwing sila ay nagkakaroon ng nagiging ceremonially unclean sa pamamagitan ng paghipo ng mga patay, no? Na tao o patay na hayop o anumang bagay ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon at kinakailangan ng cleansing. At yun din ay pwede nating sabihin, ganyan ang ginawa ng Panginoon Kristo sa atin. Merong paglilinis siyang ginawa sa atin sa pamamagitan naman ng kanyang sariling dugo. So, if we are going to emphasize a message from this passage, I would like to emphasize it in this way. Impurity is inevitable in this fallen world. But God's grace provides the cleansing blood of purification for us. Hindi maiiwasan na maging impure ka. Hindi maiiwasan na makahawa ka ng mga bagay na marurumi. Di ba? Kung halimbawa, namatay ang magulang mo o namatay ang mahal mo sa buhay, no? Hindi mo naman pwedeng pabayaan yan dyan. Makahawakan mo. Pero pag hinawakan mo, magiging marumi ka. So, hindi maiiwasan, minsan yung tinatawag na impurities, hindi maiiwasan sa mundong ito na makasalanan na nakakagawa rin tayo ng mali, nakahawa tayo sa kamalian ng mundo. Pero may paraan ng Diyos sa kanyang biyaya para tayo malinis at madalisay. At siyempre, sa bagong tipanan, ito'y walang iba kundi ang ginawa ng Panginoong Kristong paglilinis sa mga tulad natin sa pamamagitan ng kanyang dugo. At meron akong dalawang headings. First, let's look at the condition confirming cleansing. Yan ang una. The condition confirming cleansing. Secondly, the cure conferred for cleansing. The cure conferred for cleansing. So let's look at first the condition confirming cleansing. Yung specific na concern sa chapter na ito ay para sa isang tao na naging ceremonially unclean dahil nakahawak siya ng isang patay na katawan. No? Yan ang verses 11 to 16. So, pag naging nakahawak siya ng isang taong patay ang katawan, patay na hayop, o maaaring nakapasok siya sa loob ng bahay, sa tent ng isang tao na may patay doon, magiging ceremonially unclean siya ng 7 araw. Ang sabi ron. No? Ito, mapapansin, binanggit pa rito kung paano siya magiging marumi, nahawakan niya yung katawan, maaaring katawan ng isang taong pinatay sa pamamagitan ng tabak o namatay naturally, o nahawakan niya yung buto. No? Maaaring matagal lang namatay, yung buto lang, no? Yung parang kalansay. O maging yung libingan lang, unclean na siya. At yung priest, yung pare, na magpe-perform ng paglilinis na ritual sa kanya, magiging marumi rin ng magdamag, no? Until evening. Kaya maglilinis din siya ng kanyang sarili. Ngayon, ito ang tanong. Bakit naman nagpapadumi sa isang tao noong panahon na yon na makahawak ka ng isang patay na bagay? No? Bakit kaya napapadumi? Halimbawa nga, di ba? Kung halimbawa, may namatay na mahal mo sa buhay sa loob ng bahay mo, pabayaan mo ba yan dyan? Magiging ceremonially unclean ako, pabayaan ko na lang. Ano mangyayari? Di ba? Babaho yun doon. No? Yung ang budwit lang, di ba? Yung budwit na namatay. Hanapin mo talaga kung nasaan yung kanang baho talaga Pagka may namatay, maliit lang yun, ha? Yung budwit. Yung pa kayang namatay na tao, talagang sobrang baho nung kapag yan ay pinabayaan mo. Kung sasabihin mo, magiging ceremonially unclean ako, hindi ko nahahawakan yan. Hindi ba parang kahangalan yun? Pero bakit ganun? Bakit naman ganun ang patakarang ito? Naisip nyo ba yun? Parang weird, no? Parang something na kakaiba. Pero palagi ko hindi. Sapagkat mayroong purpose ang Panginoon na meron siyang gustong ipakita. Bakit ganun? Unang-una, sapagkat pinapakita rito that death is divergent from life's design. Death is divergent from life's design. Death's divergence from life design. Alam niyo ba na ang kamatayan,
hindi siya normal na bahagi ng buhay ng tao. Nilikha tayo ng Diyos, hiningahan tayo ng Diyos, at naging kaluluwang may buhay ang isang tao. Hindi siya nilikha para mamatay. Siya nilikha para mabuhay. Di ba yun ang ginawa ng Diyos kay Adan? No? Hinulma siya mula sa alabok, at siya'y hiningahan ng Diyos, at siya'y naging isang kaluluwang may buhay. Yun ang sabi ng Bible. So, death is an intrusion to God's original creation. Yung creation ng Panginoon, pag-create sa tao, maging sa mga hayop, perfect yan. Good yan. In fact, no, with due respect doon sa may mga Christians kasi sa panahon natin ngayon, iba pa nga reform no, na naniniwala na ang mundo daw natin ay million of years na. No, ako ay iba doon mga Christians na naniniwala sa ganyan. With due respect doon sa iba. Kasi sabi nila, kaya sila naniniwala dahil daw may napatunayan na may mga fossils, no, yung mga labi ng mga hayop. Nakita nila na ito yung mga million of years na noong pa lang daw ang mga hayop ay kumakain na ng kapwa hayop. No? Pero alam nyo, kung paniniwalaan mo na ang mga hayop million of years before the actual creation of man ay kumakain na ng kapwa hayop, magkukontra yun sa Bible. Kaya ako sinasabi Christian, Kasi kung hindi Christian, okay lang yun. Kasi yan ang paniniwala. Pero kung may mga Christian, ganyan ngayon. Nandi-believe. They call it the theistic evolution, na meron nang nangyari nung araw pa. Kasi yung mga fossils yung mga dahil sa mga fossil na may ebidensya daw na kumakain na ng hayop ang kapwa hayop noon pa. Pero kukontra yan sa Bible. Sapagkat ang sabi ng Bible, bago nahulog ang tao sa kasalanan, hindi kumakain ng tao ng hayop. At hindi rin kumakain ng hayop ng kapwa niya hayop. Ang kinakain ay gulay. Vegetarian. Tingnan nyo Genesis chapter 1 verse 30. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and everything that creeps on the earth, everything that has breath of life, I have given every green plant for food, and it was so. So anong pagkain ng tao bago nahulog sa kasalanan? Ano ang pagkain ng mga hayop? Herbs. No? Mga halaman ang kinakain. Hindi ang kapwa niya hayop. Kailan pinayagan ng Diyos na kainin ng tao ang hayop? Pagkatapos na ang tao mahulog sa kasalanan. Doon na pinayagang kumain. At kumakain na ang hayop ng kapwa niya hayop. No? So, bago pa nilikha ng Diyos, sa paglikha ng Diyos sa tao, no, bago nahulog ang tao sa kasalanan, walang kamatayan, walang karamdaman, walang carnivorous practices even for animals before the fall. Moreover, the Lord is the God of life, and those who approach Him need to reflect that life. And therefore, brethren, I believe that it is important, itong ganitong practice, to remind the Israelites, and even to us right now, that death is divergent from life's design. But not only that, death is a direct link to sin. Death is a direct link to sin. Romans 6:23, for the wages of sin is death. 1 Corinthians 15:26, the last enemy to be destroyed is death. Death is the result and is considered as enemy that must be destroyed. Kaya nga, alam nyo, dapat tayo, hindi natin niro-romanticize yung death. Hindi natin niro-romanticize yung kamatayan. Kasi kamatayan ay kalaban, kaaway. Kaya hindi ako pabor doon sa mga sports na talagang life and death ang pwedeng mangyari sa iyo, yung mga tumatalon sa bangin,
at tumatalon sa, 'di ba, sa mga matataas na lugar. Pag nagkamali, konting mali, patay ka kagad. Niroromanticize mo yung kamatayan, nilalaro mo eh. Nakikipaglaro ka sa kamatayan, samantalang ang kamatayan na isang kaaway na dapat iwasan, dapat labanan. Kaya nga, siguro magandang paalala rin yan sa atin sapagkat ang isang bagay na minsan hindi natin napapansin, yung pagpapawalang halaga natin sa disiplina, maging sa kinakain natin, pakikipaglaro rin kay kamatayan. No? So, paalala rin yan sa akin at paalala sa ating lahat. We want to avoid death as much as we could. Itong ceremonial uncleanness, na kapag ang isang tao ay nakahawak ng isang patay na bagay, patay na tao, patay na hayop, nakapasok sa tent ng isang taong may patay, no? A reminder sa mga Israelita ng realidad ng kasalanan at pangangailangan ng paglilinis sa kasalanan para sila ay magkaroon ng tamang pakikipag-ugnay sa Diyos. It is also a reminder na walang sino man ay pwedeng mag-conquer ng death. Walang sino man. Unconquerable ang death. No, kahit na anong ingat mo, ang kamatayan laging malapit sa iyo. Pag wag mong sasabihin, bata ka pa, malayo pa yan sa akin. Siguro malapit yan kay lola, malapit yan kay nanay, kay tatay, mga amoy lupa na sila. No? Pero sa akin, malayo pa. Wag mong iisipin yan. Ang kamatayan ay laging malapit sa sinuman sa atin. No? Kaya dapat ninyong isipin yan lagi, mga kapatid, mga kaibigan, mga kabataan na naririto. No? Lahat tayo rito, malapit dyan. At nakikita natin yan, na-encounter natin lagi yan sa iba't ibang paraan. Na-encounter natin yan, na-encounter ng mga tao yan sa digmaan, sa karamdaman, saan pa? Naki-encounter niya yan sa katandaan at marami pang iba. At wala rin naman tayong magawa. Siyempre, pag may namatay na mahal natin sa buhay o kapatiran natin, ina-administer natin yung burol niya, ina-administer natin yung paglilibing sa kanya, di ba? Siyempre, kung gagawin natin yung proseso na yon, kung nandoon tayo sa panahon ng mga Israelita, sa lumang tipan, ano mangyayari? Magiging marumi ka. So, magiging marumi ka. Kaya dadaan ka sa mga proseso. So, kung hindi dumating si Jesus Christ, ang mangyayari, ganun at ganun ang practices. Ganun at ganun. Pero nung dumating ang Panginoon sa Kristo, sa kanyang biyaya, ano nangyari? Pinagtagumpayan niya yung kamatayan. Namatay siya, pero pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siya uli. Para ipakita na siya lang ang nagtagumpay sa kamatayan, wala nang iba. Kaya itong water of purification na ito, sa chapter na ito, is pointing to Christ conquering death by His resurrection once and for all. So, yun po yung una. The condition confirming cleansing. Pero let's go to the second heading. The cure conferred for cleansing. Unang-una, makikita natin dito yung pag-perform or the forming of purification ritual. Sa pag-aralan natin ng mabilis. Mabilis lang naman. Yung ritual, medyo unique. Hindi siya yung katulad ng sacrificial system na ginagawa ng mga Israelita noon na naghahandog, dinadala sa altar, sa dambana. Hindi. Iba ito eh. No? Yung priest, no, ay kukuha ng isang, sabi rito, dumalagang baka. Pero sa ibang translation ay perfect red cow. Pulang baka. Hindi ko alam kung ano yung, hindi pa ako nakakita ng pulang baka. No? Meron bang pulang baka? Kuya Ariel, wala na, hindi ko alam. Marami, may mga baka si Kuya Ariel. Baka ako may pulang baka ka, ano? Wala namang alam na gano'n. Pero alam ko, mayroong mga parang medyo may brownish yata ito, no? Medyo brownish, kaya tinatawag silang pulang baka. Pero yung pulang baka na yon, sabi, hindi pa daw ito nagagamit sa trabaho o hanap buhay. Hindi pa nalalagyan ng yoke o ng pamato. So, yan ang kukuhanin. Ngayon, yung gamit ng salitang red ay napaka-significant na essential cleansing element. Kasi red,
So as I said, laging mahalaga yung red as an essential cleansing element. At yung reddishness was further intensified by the inclusion of what? Merong sedro at merong mga telang kulay pula na sabi, itatapon mo, ihahagis mo sa lugar na susunugin doon yung baka. No? So, anong gagawin doon sa baka? Una, papatayin siya. Saan? Sa labas ng kampo ng bayan ng Israel, sa harapan ng isang pare. Kukunin ng kukuha ng konting-konti na dugo at iwiwisik ng 7 beses. Saan? Sa pintuan ng tolda ng pagtitipon or tent of meeting. Pagkatapos, anong sabi? Yung buong baka, lahat ng bahagi ng baka tulad ng balat, laman, dugo, at yung kanyang dumi, susunugin. Pagkatapos sunugin, titipunin yung abo at ilalagay sa isang storage. No? Ihahanda yan sa panahong gagamitin. At kapag gagamitin na siya, ihahalo siya sa isang fresh water at iwiwisik siya sa isang taong ceremonially unclean dahil nakahawak siya ng isang patay na bagay o patay na hayop o patay na tao. Sabi rito, anong gagawin sa kanya? 2 beses gagawin sa kanya yung pagwiwisik. Sa 3 araw ng kanyang ceremonially uncleanness at sa 7 araw, wiwisikan siya uli, pagkatapos ay maliligo siya at yung kanyang damit ay lalabhan niya para makompleto yung tinatawag na purification. No? Napaka-rigorous naman ito. No? Napakahirap. Now, as we can see, an Israelite who was defiled could not cleanse himself. Napansin nyo? Kapag narumihan ka, ceremonially, hindi mo kayang linisin ang sarili mo. Sa sarili mong paraan. Nadumihan ako, di maligo ako, mag-shampoo ako, no? Body wash. Hindi. Pagka ganon, marumi ka pa rin. Ang Diyos ang magpo-provide ng paraan para ikaw ay maging ceremonially clean again. So dito makikita natin, the work of cleansing is an act of grace. The work of cleansing is an act of grace. Pwede naman pabayaan ng Diyos yung isang taong narumihan, i-abandon siya, i-condemn siya, kung gugustuhin ng Diyos. At hindi naman pwedeng i-blame ang Diyos na unjust naman niya. No? Hindi ba pwede akusahan ng Diyos dyan? Dahil anumang karumihan na dumating sa tao, whether consciously or unconsciously, is simply resulta ito ng pagiging makasalanan natin. No? It is the result of our fallenness and our sinfulness. And therefore, brethren, biyaya lang ng Diyos ang paraan para tayo maging malinis sa kanyang harapan. Kasi maging ang isang tao nga, mapansin nyo yung pari na naggagawa ng ritual, dumudumi rin siya habang ginagawa niya yung ritual na yun Kaya dapat din siyang dumaan sa proseso ng pagdadalisay Napansin nyo? Biyaya lang ng Panginoon. In many ways, marami tayong karumihan. Kung ilalapat natin sa buhay natin, sa bagong tipanan ngayon, nalagay natin sa bagong tipanan. Hindi na natin ginagawa itong rigorous process na ito Because everything in the ceremonial laws ay fulfilled na. Natupad na ni Kristo. However, nabubuhay pa rin tayo sa isang makasalanang mundo. No? At meron pa tayong natitirang kasalanan dito sa puso natin, dala-dala natin. Ito nga mas matindi, yung dala-dala natin dito sa puso natin At ito yung nagko-contaminate ng husto para magkaroon tayo ng maruming isip, maruming pamumuhay, maruming sistema sa buhay. No. At karagdagan na lang, may mga maruming sistema na nakapalibot sa atin. Kaya nga, araw-araw kailangan natin ng paglilinis. Ano natin gagawin yun? Wala nang water of purification ngayon. Pero meron tinatawag sa Bible sa New Testament na confession. Confession. 1 John chapter 1 verse 9, di ba sabi doon?
kung ipapahayag mo, no, ang iyong kasalanan, siya'y tapat at banal, na patatawarin ka sa iyong kasalanan at lilinisin sa lahat ng iyong kalikuan. 1 John chapter 1 verse 9. So, binigay ng Diyos sa mga Kristiyano yung blessing na yan na sapagat alam niya na tayo narurumihan sa araw-araw. Sinasadya man natin o hindi. O minsan nga, hindi mo alam bigla ka narumihan ng masamang takbo ng mundong ito. Kaya araw-araw humihingi tayo ng tawad. Araw-araw, Panginoon, patawarin mo ako sa maghapong ito. Maaaring may nagawa akong karumihan sa iyong harapan. Yun ay ibinigay sa atin. Mga kapatid, di ba napakaganda? In reality, brethren, ang mga totoong Kristiyano lang ang nagmamahal sa Panginoon at sa Kanyang salita. At dahil sila lang ang mga nagmamahal sa Panginoon at sa Kanyang salita, sila lang yung mga taong madaling umamin na ako ay nagkasala. I have sinned against the Lord. Hindi sila nagdi-deny. They don't live in denial, proudly pretending there is nothing amiss in their life. Christians should easily admit kung siya'y nakagawa ng kasalanan. No? Hindi mo justify yun. Kasi minsan may mga tao na minsan self-righteous pa. No? Ewan ko kung ang hirap minsan maghusga. Pero may mga tao na parang feeling hindi nagkakamali. No? Kung may nakapanood sa inyo nung opening andun kasi ako nung opening ng Grace Ministerial Academy last week. Matin ako this week. Ng opening service, si Pastor Noel Espinosa, meron siyang kinuwento sa kanyang preaching na nung araw daw, dun sa dati nilang church, merong tawag nito, tawag niya, uso kasi nyo nagte-testimony sa harapan. May nag-testimony doon. Sabi, salamat sa Panginoon. Sapagat ako'y humble. Binigyan niya ako ng humility. No? Siyempre, yung mga tao doon sa paligid, parang natawa. Ba yun? Kasi yung humility, hindi mo naman yan sinasabi. Kaya mo ibang tao magsabi niyan Pero sinabi mo ako, humble ako. Ha? Hindi nagtawanan daw yung mga tao. Na magtawanan, na-offend siya. Yung humble, na-offend. Nakita nyo? So makikita mo, may mga ganun So ang punto ko, ang dapat marunong tayong mag-recognize ng kasalanan natin, no? At tayo mismo ay marunong umamin ito. Lalo na, kung tayo nagkasala sa ating kapwa, sa ating kapatid. Marunong tayong umamin. At alam din natin na nagtitiwala tayo na ang Panginoon, handa niyang i-extend ang kanyang mercy of forgiveness to cleanse us. No? Kung hindi madaling mag-sorry, hindi rin madaling mag-admit na nagkamali ka, mahirap gawin yan. Pero alam niyo ba, mga kapatid, kung marunong kang humingi ng patawad, humingi ng sorry, ito'y ebidensya na ang biyaya ng Diyos ay kumikilo sa iyo. That's the evidence that God's grace is working in your life. No? So, let me ask you, kailan yung huling pagkakataon na nag-apologize ka sa isang tao na naniniwala ka na na-offend mo, na nagawan mo ng mali? So, isipin mo, kailan ba yung huling yon? Kasi, isa sa ebidensya ng isang taong may biyaya ay isang taong handang umamin ng kanyang pagkakasala. Handang mag-confess ng kanyang kasalanan. Hindi lang sa harapan ng Diyos, sa mga tao na kung saan ay nagawan niya ng hindi tama. Okay? So, forming purifications ritual. Nakikita natin. Pero let's go to the second heading and the last one. The foreshadowing of purification ritual. So itong ritual na ito, it looks forward for something greater. Like everything else in the ceremonial law, this water of cleansing was actually pointing to Jesus Christ. No? Si Aaron at yung mga Israelita, maaaring hindi klaro sa kanila ang maraming bagay doon sa ginagawa nila. Katulad ng pagiging klaro na ito sa atin ngayon. Kasi kumpleto na yung revelation nung panahon nila, hindi pa naman kumpleto. So maaari hindi klaro sa kanila, pero tiyak ko,
na yung mga symbolism na yan, alam nila merong sinisimbolo ito eh. Itong mga symbolism na ito, meron tong meaning. They believe that there was substance hidden behind the symbolism or the symbols. And look at this symbolism, brethren. Ano yung nakita natin? Ano yung mga gagamitin nilang hayop? Isang hayop na sabi, walang kapintasan, walang dungis, walang blemish. Pangalawa, ang sabi, yung kanyang dugo, gagamitin na panlinis. Tapos, siya ipapatayin saan? Sa labas ng kampo. Tingnan niyo yung Hebrews 13:12. Kung paano may sinabi patungkol kay Kristo. So Jesus also suffered outside the gate in order to sanctify the people through His own blood. Kitang-kita natin yung symbolism, di ba? Tulad ng baka na yon na walang dungis, pinatay sa labas ng kampo, at kinuha ang dugo para iwisik sa tent of meeting at sa mga tao na maaaring nakagawa ng bagay na marumi. Ganon din si Kristo, siya ay malinis, walang dungis, pinatay sa labas ng syudad, at ang kanyang dugo ay naglinis ng kasalanan ng lahat ng mga mananampalataya niya. Hindi lang yon, mga kapatid, si Jesus lang ang natatanging nabuhay sa mundong ito na tao na hindi nagkasala. Na nakasunod ng buong buo sa batas ng Diyos. Ang tawag natin dyan ay active obedience or obedience in action. At hindi lang yon, hindi lang siya nakasunod ng buong buo sa batas ng Diyos, kundi siya'y namatay. Ang tawag natin sa theology dyan ay passive obedience or obedience in passion. Ibig sabihin nun, si Kristo, ang kanyang kamatayan, ay nagsisilbing sakripisyo para sa kasalanan at pagkakautang ng kanyang mga tao. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him, we might become the righteousness of God. Tulad ng paghahandog ng isang pulang baka, no? Isang malinis na baka na nagiging marumi dahil sa mga taong marurumi. At yung mga marurumi ay nagiging malinis dahil doon sa malinis na hayop. Si Jesus Christ ay walang kasalanan, ngunit itinuring na may sala. Si Kristo ay walang karumihan, ngunit itinuring na mayroong karumihan sapagkat kinuha niya ang kasalanan na dapat sana tayo ang siyang maparusahan. Upang tayo na nananampalataya sa Kanya na marumi at makasalanan ay luminis at maging sakdal sa harapan ng isang Diyos na matuwid. Sakdal, hindi sapagkat namuhay tayong sakdal, kundi sakdal dahil ang kumakatawan at naglinis sa atin at ang kumatawan at nag-justify sa atin ay isang sakdal na tagapagligtas. Yan ang pagpapala sa mga totoong Christian. Ang totoong mga mananampalataya ay napatawad, ang mga totoong mananampalataya ay nalinis sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Kristo. Pero paano naman yung pang-araw-araw nating pagkakamali? Pang-araw-araw nating mga kasalanan? Nag-provide ang Panginoon ng ongoing cleansing sa atin. Ano yun? Humble confession. Seeking His forgiveness. Asking for forgiveness from those we have wronged. That is God's grace. That is God's blessing. This is the evidence na ang isang tao ay totoong pinatawad at dinalisay ng dugo ni Kristo kung siya ay laging handang humingi ng kapatawaran. Laging handang umamin ng kanyang kasalanan. Humble confession. Pero alam niyo mga kapatid, darating ang araw, hindi na tayo magko-confess ng ating mga kasalanan. Darating ang araw, magiging ganap
ang pagdalisay ng Diyos sa atin. Magiging ganap ito hindi lang sa record o sa talaan. Hindi magiging ganap ito hindi lang sa pangalan. Sapagkat in terms of record, ganap na tayo. Pero hindi sa practice. Hindi sa pamumuhay. Sapagkat andyan ang presence of sin. The penalty of sin, wala na. Pero yung presence ng sin, yung power of sin, nararamdaman pa rin natin. Pero darating ang araw, mawawala na maging ang presence, maging ang power ng sin kapag tayo ay dumating na sa araw na tatanggapin niya tayo sa kanyang kaluwalhatian at doon magiging ganap ang lahat ng bagay. Hindi lang ang talaan natin sa harapan ng Diyos, kundi ang ating pamumuhay, ang ating hangarin, ang ating mga mithiin, ang ating mga gawain, ang kasalanan kailan may wala ng puwang sa atin. Yan ang pagpapala sa mga taong mananampalataya. Yan ang pagpapala sa mga taong nagkaroon ng relasyon kay Kristo. Sana lahat tayo dito ay merong ganong klase ng pagpapala sa Kanya. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, aming Panginoong Diyos, sa mga salita mong ito na napagbulay-bulayan namin at sa pagpapala ng iyong paglilinis sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Salamat po sa katotohanang dahil kay Kristo, meron kaming pag-asa, meron kaming biyaya na hindi kailanman matatawaran, hindi kailanman mawawala. At salamat sapagkat bagamat sa mundong ito, kahit na kami ay itinuring ng walang sala kung tutuusin pagdating sa korte ng Diyos na hukom dahil ang kasalanan namin ay kinuha na ng isang tagapagligtas. Pero alam namin, nagkakasala kami, nagkakamali kami, nagkakaroon kami ng mga maling pag-iisip, nakakapagsalita kami o nakakagawa kami ng mga bagay na nakakasakit din sa iba. Patawarin mo kami, Panginoon, linisin mo kami, and we look forward for the day na hindi na kami mag-iisip ng kasalanan, hindi na kami maghahangad nito, hindi na magiging kailanman, magiging bahagi ito ng aming isip, ng aming bibig, ng aming mga kamay, ng aming mga paa, ng aming buong pagkatao. We look forward for the day na magiging sakdal kami sa aming buong pagkatao. Salamat, Panginoon, sapagat may pag-asa lagi kay Kristo. Muli, nagpupuri kami sa iyo at salamat sa pagpapala ng kaligtasan na kay Kristo Jesus lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.